kasi ayoko nang hamunin ka. Hmm. Dahil mapapahiya ka sa akin pag hinamon kita ng burahan tayo ng account kung may maipakita ka sa akin pangako, pinangako ng ni BBM. No? Pero Ay, sabi okay, ito, kaya mo ba makipagburahan ng account sa akin kung may maipakita ka sa akin na pinangako niya? At ito, sir, wala Wait, akong ang tanong ko sa'yo, kaya mo o hindi? bago Wait, magbigay ng sagutin mo muna ako, kaya mo o hindi? Simple lang ha, na pag may naipakita ka sa akin na referensya o may upload mo siya na ipinangako ni PBBM na ibababa niya ng 20 pesos ang bigat, magbubura ako ng account ko. Pero kung wala kang maipangako, kung wala kang maipakita, magbubura ka ng account mo. Papayag ka ba o hindi? Hindi para ako, sir, pero nagbitiw siya ng salita ng ganyan. Wait, kaya, okay. Eto. Nahirapan ng dumepensa itong tao na to kasi wala naman talagang sinabi yung Pangulo natin na nangako. Wala naman pong pangako ang ating Pangulo. Pangarap po ang meron. So, magbuburahan sila ng channel, no? Kasi china-challenge nito na pag halimbawa, pag may maipakita na nagsabi si PBBM na nangako, buburahin niya yung kanyang TikTok siguro or kung ano bang account meron siya. And then pag napatunayan niya na wala naman talagang ganun, wala namang pangako si PBBM at hindi siya nabigyan ng video, ito yung magbubura. Pero kung titingnan nyo dito, tagilid na po itong pinakabubong tao na to. Ipipilit niya yung mali eh. Ipipilit niya. Kahit alam niyang magkaiba ang meaning ng pangako sa pangarap, ipipilit niya, pareho daw. So yan, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction mga pre. Ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ayan ha. Oo, huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page mga pre. Ayan, so, eto na. So, eto na mga pre, no? Tuloy po natin to. Huwag kalimutang i-share ang ating live video ngayon mga pre. Okay, nagbitaw siya ng salita na sinabi niya na pinapangako ko. Basta nagbitiw siya ng salita. Okay, payag ka ba magbuburahan tayo ng account na nagbitiw siya ng salita na ipinangako niya na ibababa niya ng 20 pesos? Hindi, pangako hindi, sir. Basta nagsalita siya ng 20 pesos per kilo, doon tayo. Oy, dyan ka mali. Hindi porke nagsalita, yun na yun. Ang sinabi mo kanina, klaro, ipinangako. Ang recorded to ha. Ang sinabi mo kanina, kaya siya nangako, may ipinangako siya ng 20 pesos. Kaya hinahanapan kita ngayon. Ngayon, hinahamon kita, burahan tayo ng account. Yes, sir. Payag ka ba? Ipakita, sige, kung payag ka, magbuburahan tayo ng account, ipapakita mo sa akin na ipinangako ni PBBM ang 20 pesos. Tanggalin natin yung pangako, nagbitiw na salita. Hindi mo tanggalin na sabi. Bobo talaga. Tanggalin daw yung pangako. Yun nga yung issue eh, pangako daw eh. 'Di ba? Magbitiw pagpalagay natin ako magbibitiw ako ng salita. Pangarap ko na maging paunti-unti maging 20 yung kilo ng bigas. Pangarap 'yun. 'Di ba? Ang nai-issue kasi dito, pangako. Ay, boplax talaga. Hindi mo na, ikaw ang nagsabi ng pangako. Ngayon, tatanggalin natin. Huwag ganon, Brad. Huwag ganon. Magkaroon tayo ng isang salita. Kasi ingatan mo ang iyong salita. No? Klaro yung sinabi. Wala namang isang salita yung mga didishits eh. Ang sinabi mo kanina, si PBBM, may ipinangako. Kaya niya ipinangako ang 20 pesos na bigas. Ngayon, sina-challenge kita. Magbubura ako ng account ko kung may maipakita ka sa akin na sinabi ni PBBM, i-upload mo. Kung may makita ako sa upload mo, within sa araw na ito, na sinabi ni PBBM, na pinapangako ko, ibababa ko ng 20 pesos ang bigas, magbubura ako ng account ko. In return, kung wala kang may upload sa araw na ito na sinabi ni PBBM na ipinangako niya ang 20 pesos na bigas, magbubura ka ng account mo. Sina-challenge kita. Ang tanong ko, papayag ka ba? No, wala kang sinabing nagbitiw kanina. Ang sinabi mo, pangako, recorded yan. Basta nagbitiw siya, sir. Okay, alam ko na hindi ka papayag. Alam ko. Hindi ito. Papayag ako, sir. Sige, ganito na lang. Kung isang condition mo po, kung may papakita ka rin sa akin na mayroong kinalaman si Alan Yang at saka Paulo Duterte sa... Hindi, huwag ka muna umalit. Panibago net. Totoo. Lilihis na sa pinaka-topic. Kasi sunog na siya eh. Sunog ng boplax eh. Diba? Na tayo sa isang usapin. Mag-focus muna tayo sa isang usapin kasi pinapasok mo yung salita ngayon, isang usapin ngayon na wala naman akong binabanggit. Mag-focus lang tayo. Teka, mag-focus tayo dito lang sa binanggit mo. Tapusin muna natin ang isyong ito bago tayo tumalon. Tapusin muna natin. Handa ka ba? Oo o hindi lang. Yung muka magulo, yung buhok magulo, utak magulo, kaya bobo eh. KO! Diba? Ganun talaga pag mga dutais, mga walang silbi. KO! Handa ka makipagburahan ng account. Basta binanggit yung 20 pesos. No, wala kang sinabi kaninang binanggit. Ang sabi mo, o dapat, eto na lang pala. Eto na lang. Kasi basta binanggit na yung 20 pesos na bigas eh. O di eto na lang. Oo. Wala naman, hindi naman umabot ng 20 pero
Ang ipapakita natin dito, yan, may bigas, oh. Oh. BBM yan ha. Bigas ni BBM, 29 pesos po ang kilo. Mm. Buksan po natin, titingnan natin kung bago talagang ani to. Yan. Kasi yan ha. Bagong bayaning magsasaka. Nakalagay dyan, no? Tungo sa makabagong Pilipinas. Tingnan natin ang bigas na ano ng gobyerno ng NAIA. Kung maganda. Ayan. Tingnan natin dito sa baba. Ito bigas. Maganda. Maganda po yung bigas niya. Wala pong halo. Puro po ito, walang halo kasi yung iba pong mabibili nyo. Hindi katulad sa bigas ni Digong noon, may bibigyan kayo ng ayuda. Bulok. May mga gumagapang-gapang na, ewan ko kung anong mga insekto yun. Diba? May halong pinlid. Ito po puro, ibig sabihin, walang halo ito na pinlid. Hindi po tulad ng iba pong sa mga bilihan ng bigas. May mga makikita kayo maliliit na yun po may halo. Pero, tingnan natin. Mabango po, mabango. Mabango. Bagong bigas. Ayan, nabili po natin yan. Bigas ni BBM. So, ayan. Nung lumabas yung video na to, may mga nag-comment dyan, mga pre, na sabi nila, dapat buong bansa, meron yan. Alam nyo, hindi naman kasi biglaan na magkakaroon agad ng buong bansa na ganun kami kamurang bigas. Kasi may proseso 'yan, paunti-unti, 'di ba? Dapat daw buong bansa. Kayo na lang kaya yung presidente. Hindi nga na nung panahon nga ni Digong 'di ba? Nung panahon ni Digong, walang ganyan. Walang ganyang kamurang bigas, 'di ba? Oo, ang mamahal ng bigas sa panahon ni Digong. Ang mahal ng bilihin ng panahon ni Digong. Lalo na nung nagka-COVID na. Diba? Puro kayo reklamo at least, yung pangarap ng Pangulo, unti-unting natutupad. Yun yung pangarap. Hindi po pangako. Pangarap, pero unti-unting natutupad. Bobo. Kung mangangako ka, gagawin ng 20 yung kilo ng bigas, kumusta naman yung mga negosyante? Baka hindi na kayo bintahan ng mga magsasaka dahil sa sobrang mura. Kung magiging 20 po yung bigas, paano na lang yung palay? May utak ba? May utak? Sus Mariuse. Ngayon, balik tayo sa sa topic natin, yung debate nung dalawa. Bro, ipinangako. Ayan, alam ng mga viewers. Alam ng mga viewers. Alam ng mga viewers dito. At recorded ito. Ang hirap i-defend yung mga Duterte, Ang hirap, Ang hirap pag nasa maling side ka, Hindi mo alam yung gagawin mo. Magmumukha kang tanga. Ang tanong ko na sa'yo, isa lang ang tanong ko, pumapayag ka ba o hindi? Papayag ako, sir, basta binanggit yung 20 pesos per kilo. Wait. Marami yung binanggit na 20 pesos ang per kilo. Marami yan. Tulad sasabihin ko sa'yo, pangarap ko na maging 20 pesos ang kilo. So, binanggit na yun. Pero hindi. Listen, kasi nga pangarap niya, gusto niya gawin. So, in short, gusto niya mangyari. Nangangarap nga Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Kasi pangarap, imposible yun. Diba? Imposible mangyari yun. Kasi nangangarap ka Diba? Pag nangangako ka, pangako, posibleng mangyari. Kasi pangako. Ang ibig sabihin, bakit siya nagbitaw? Ayaw niya na mangyari. Ang tanong ko sa'yo, pangako, balik tayo sa usapin ng pangako. Hindi mo pa sinasagot. Ito na lang, Oti. Oo, hindi lang. Oo, sir. Mapayag ka ba? Oo, papayag ko basta nagbitaw siya about sa 20 pesos per kilo. Wait, balik ulit tayo. Okay, hindi tayo matatapos ito. Balik ulit tayo. Sinabi mo kanina, pinangako. May binanggit ka bang ipinangako o wala? Ang sabi ko, sir, bakit siya nagsabi ng... No, wait. Hindi mo sinabi na bakit siya nagsabi. Ibabalik ko sa'yo, ang sinabi mo ay bakit siya nangako. Ang sinabi mo ay siya ay may pangako. Ano ba tawag? Halimbawa, sir, ako nangungumpanya ko. Sisakyan kita sa pangarap ko. Ang bobo kadibate ng taong to, grabe. Kung maging boulevard itong lugar na ito. Huwag ka nang magpaliwanag dahil magkaiba ang pangako. Kabuko na yan kung may pagpipilitan mo. Huwag ka na magpaliwanag!
katulad ng pangako at ang pangarap. Pero binigyan ng hope ang Pilipino na maging 20 pesos per kilong bigas. Yes. Ay, Binigyan yes. ng hope. Hindi, baka tayo basta binanggit na yun. Okay, walang problema. Basta nagbigay siya ng hope sa buong Pilipino na maging 20 pesos per kilo ang bigas. Yes, pero hindi niya pinangako. But he gives hope. Pakitagalog nga yung hope. Ano yung Tagalog ng hope? Pag-asa, So, paglaon, anong, Bisaya ka. ngayon, anong pagkakaiba ng pangako sa pag-asa? Akala ko sigarilyo. Mas malalim pa yun sa ano ba yun, sir? Mas malalim pa yun sa pangako kasi nga, naging masaya mo pinungan dito natin to si BBM kasi Oo. hindi. Okay, literal. Okay, sige. Yan na naman tayo. Balik tayo. So, ibig sabihin, kung mas malalim, pumapayag ka ba sa hamon ko? O hindi? Yun na, para makalipat na tayo sa ibang usapin. Basta nabanggit ko 20 pesos per kilo. Hindi yan. Huwag mong i-twist. Simple lang yung sinabi ko. Balik tayo sa sinabi mo kanina. Sinabi mo na ipinangako kasi yan ang naratibo ninyo eh. Bulok yung naratibo yan. Tandaan mo ha? Matagal nyo ng naratibo yan, mga DDS. No? Kayo. Matagal nyo na ngayon. Ang tanong ko sa'yo. Ito, maging matapang ka. Maging lalaki ka lang. Ako ay may 60,000 plus na followers, no? Okay, handa akong makipagsugal. Ang tanong ko nga sa'yo, dahil sinabi mo kanina, recorded ito eh, na pinangako ni PBBM ang 20 pesos. Kung may maiipit ka sa akin, na sinabi niya, na ipinangako niya ang 20 pesos na kilo ng bigas. Wait. Klaro yung sinabi mo kanina, ipinangako. Lalaban ka or hindi? Tapusin natin ito. Lalaban ka or hindi? Ito. Hindi, tanong ko. Respeto kita, sir. Pero kung pasakin mo sa ako sa pangako na word, hindi mo ako mapasakay dyan. Okay, so that's it. So hindi ka Oh, hindi mo mapapasakay kasi walang ganun. Eh na, DDS to. Hindi ko masa kasi walang ganun. Walang pangako. O ano na mga DD shits? Walang pangako eh. Ang viral kasi, ang word na pangako. 'Di ba? Nangako, dinugtong yung 20 na bigas, yun yung viral. Kaya yun yung pinag-uusapan ng mga tangan DD shits. Kasi nangako nga daw eh. 'Di ba? pinatanggi mo rin yung pangako. Pagaya ko Ang tanong ko sa'yo. basta nabanggit yung 20 pesos per Ang kilo. tanong ko sa'yo, ang tanong ko sa'yo, may ipinangako o wala? Hindi, basta nabanggit yung 20 pesos per May kilo. ipinangako o wala? Ang tanong ko, may ipinangako o wala? Hindi na importante pangako, basta nabanggit. No. Oh, tamo. Sunog. KO. Ah. Ito usapin, kasi ang tanong ko, may ipinangako o wala? Sinabi, binigyan ng pag-asa yung buwan. Magkaiba yung sinabi, magkaiba yung binigyan ng pag-asa. Simple lang, ang sagot lang, meron at wala. May ipinangako o wala? Si Digungga, binigyan nga ng pag-asa yung mga Pilipino eh. In 3 to 6 months, tatapusin daw yung droga. Yun yung pangako talaga. Pero walang nangyari. Kasi tropa niya pala, etong mga nagpapasok ng pulburon dito sa bansa. KO. Basta may binitawan sir patungkol sa Hindi. Hindi tayo Di pa tayo. Oh, Di pa tayo. Kasi sir, Okay, Ako magiging titingin dito, sino yung panalo sa kanilang dalawa? Sunog to. Hindi porket maka-BBM ako, no, tinitingnan ko eh, sino yung tagilid sa kanila eh. Hindi naman ako bias eh. 'Di ba? Hindi porket maka-BBM ako, kakampi ako sa sa sumusuporta din kay PBBM. Oo. Pero kung titingnan mo yung debate nila, wala to. Tagilid. Sunog. 'Di ba? Di pa tayo. Kasi, pasensya na po. yes, recorded ito. Ipopost ko ito, makikita mo ron na may binanggit ka na, pinangako. So ngayon, hindi mo na masagot. Regardless po Okay. ng pangako o hindi, basta binanggit ni BBM. Yun po yun. Okay, ito naman, wala na tayo dyan. Alam ko na, hindi ka lalaban at itatanggi mo. Okay, dahil alam ko yung naratibo nyo, laglag kayo dyan, huwag na tayo dyan mag-usap. Okay, common sense na yan. Ang dami mong paliwanag, ang dami mong naratibo, meron kang sinasabi na pag-asa, hindi yun eh. Simple lang, huwag mo na masyadong palalimin yung pangako eh. Pero ang dami mo ng naratibo ngayon, dumating na tayo sa pag-asa, may hope na tayong nalalaman. Eh, simple lang yung pinag-uusapan natin. Ang tanong ko lang naman, may sinabi bang pangako, sasabi mo, may binanggit na 20 pesos. Ang layo ng logic, di ba? Okay, huwag na. Okay. Ako, pakinggan mo ako. Hindi na. Hindi mo muna kasi inintindi. O, sige. Maging campaign po, kung magbitaw ka ng anong salita, sir, kung magbitaw ka ng anong salita, pakahawakan po yan ng tambayan. Ang tanong ko nga, may binitawan ba siya, may pinangako ba siyang 20? May sinabi ba siyang nangako ako? Nagbitaw nga siya, sir. Nagbitaw 20 pesos per Okay. kilo. Ano to? Ang sinabi mo kanina, nangako siya, nagbitaw siya, nangako. Nangako o hindi? Basta nagbitaw, sir. Kung nare-record pa dito na sabi ko pangako, basta nagbitaw siya ng 20 pesos per kilo. Iba yung binitawan sa pangako. Ngayon, binitawan na. Nawala na yung pangarap. Nawala na yung pangako ngayon. Ngayon, binitawan na lang. Yan ba ang sinasabi mo? Wala siyang pinangako pero may binitawan siya. Tama ba ako? Basta binanggit, binitaw, nagsabi ng 20 pesos per kilo. Wala na siyang ipinangako. Nasaan yung pangako mo kanina? Ha? Iwas ko kung paano mo siya ipag-intindi, sir. Basta binanggit na yun. Hindi. Wala na nga yung pangako. Wala na nga yung Dapat pangako. tinanong, may pangako ba o wala? Ah. Tanggalin natin yung 20 na bigas. Tanungin mo, may pangako ba o wala? Oo o hindi? Meron o wala? Yon. Diba sunog agad yan? Pangako, binanggit, sinabi, basta nagsabi siya ng 20 pesos per kilo. Okay. Okay, sige. Bobo. Okay, balik tayo sa iyong iblinag. Hindi, Ang sir. sabi mo, Ano ba to? Ikaw na mag-question sa akin ngayon? o sige, kung tanong. Hindi, gusto ko siya sa atin yung iyong iblinag eh. Hindi naman ako nag-upload doon eh. Sige. Ikaw ang nag-upload eh. O sige, ikaw naman tanong. Sige, ano mo yung tanong mo bago ako magtatanong ng tanong ko.
Kasi sir, sa totoo lang, ayaw ko sanang maabot sa mahamunan ng burahan account. Pero kasi sa vlog mo nung December 17, marami kang binabanggit doon. Ayaw mo talagang umabot kasi unang-una, hindi mo kaya. Tagilid ka eh. Diba? Lugi ka. Paano ka nga naman lalaban kung alam mo sa sarili mo, nasa maling side ka, nasa dark side ka, nasa kadiliman ka. Mga anak kayo ng dilim. Masasayang lang yung account mo. Diba? Mali ka eh. Pero dahil sa ganun, siguro, ganun talaga. Maraming pera dyan eh. Kaya kahit mali, ala, sige, game. Pagtatanggol. Diba? Hindi kasi nungaling. Alin doon, alin doon. Ang nabanggit mo doon, sir, ay totoo po. Sa Alin doon. lahat kasi binanggit mo pang tungkol po sa rice certification na totoo po. Okay, totoo. Ngayon, sir, balik ko sa iyo yung burahan account. May mapasalita ka po ba na sangkot si Alan Yang, Paulo Duterte, Manscarpio sa smuggling ng bigas? Yes, meron. Meron may pakita. Yes. Paki-upload dito, sir, na meron ka hindi testimony, sir. Ay, hindi. Testimony lang ang ebidensya. Bakit nagbibase ako sa Quadcom? Yan ang sabi ko sa iyo, sir. Sabi mo ebidensya. Quadcom. Hindi tayo abo sa Quadcom. Ebidensya, sir. Meron ka Tamo yung tinatanong mo. Siya pa yung naghahamon sa'yo ngayon. Bakit ayaw mo sa Quadcom? Wala na. Sunog na agad. Common sense. Investigator ba ako? Pero nag-akusa ka. No, based on that, Quadcom. Hindi yung pag-akusa. Bakit? Ang tanong ko sa'yo, ako ba ang nag-akusa o ang Quadcom? Ikaw, sir, sa vlog mo. Ha? Sa ko kinuha. Ganito kasi yan. Quadcom, napasa sa mga TikToker, napasa sa mga vlogger, binigyan ng reaction. Kahit ako, nag-react din ako dyan eh. Diba? Hindi kami yung nag-akusa. Kundi, nakita natin doon yung mga witness, yung mga ebidensya, doon sa Quadcom. Nakapublic yan. Diba? Kabubo talaga. Lamian ni mo, akong sampalo ni mong utok ba? Ha? Information. Tuwan ko sa'yo kasi ikaw nag-akusa po. Sinabi ko Quadcom. Ikaw, siya daw yung nag-akusa, sabi ng bobo na to. Ay nako. Quadcom nga eh. Ay nako. Ano bang nag-Quadcom doon sa vlog mo to? December 17 wala. Tingnan natin mamaya. Okay, nanonood ka ba ng TV? That's common sense. That's logic. Hindi nanonood yan. Basta lang may masabi, masigaw-sigaw sila ng Duterte, Dotae. Yun lang yung alam nila. Walang manonood ng Quadcom eh. Wala nga laman yung utak niyan. Hindi man maintindihan yung mga topic doon sa Quadcom. Puro lang TikTok yung alam niyan. Iikot, scroll sa TikTok, mamaya may 1 minutong content. Yun na yun. KO! Diba? Ulang sa research. Logic. Ikaw, ang dami mo. Ikaw nga, nagsabi kay Tulfo. Pinanonood ka ng Tulfo, di ba? Logic yun. No? Hindi ako, logic yun. No? Logic. Ako hindi totoo ang Quadcom. Anong pasabi ko sa Quadcom na hindi totoo sinabi ko? Sabi mo totoo si Tulfo. Ang tanong ko sa'yo, yung pinagkuhaan ko ng referensya ang Quadcom, hindi din. So, para bang sinasabi mo na hindi rin totoo ang Quadcom? Wala kang, ang sabi mo sa vlog mo noong December 17. Yes, hindi ko kailangan banggitin. Bakit ko kailangan banggitin? Pa obvious naman na lahat ng tao nanonood ng Quadcom. Kung ikaw lang hindi nanonood ng Quadcom. Nanonood ka ba ng hearing ng Quadcom? Nabanggit ba ron? Si Alan yan. Ang problema, sir, ebidensya lang. Sa Matrix, nakita mo ba yung Matrix? Ang ebidensya, sir, yun ang Matrix, ebidensya lang gusto mo ipakita sa akin? Yung Bakit akusasyon mo. hindi? No, bakit hindi? Quadcom. Ikaw, ano yung ebidensya? Logic yan. Logic. Okay. Baka yung Matrix na pagkaintindi nito kasi bobo nga eh. Baka yung Matrix, yung movie siguro. Yung ginanon yung bala, Umistap yung bala. KO! Kaya nabubuhan, sa sobrang kabubuhan, naisip niya, movie yun ah. Paano maging ebidensya yun? KO! Sorry, natatawa po ako. Natatawa ako sa taong ito. Imbis na magalit ako, natatawa na lang ako eh. Same thing, sir, logic yung binatawan, pangako. Kung alin man yung logic na din yun. Same thing. Kaya hindi kita, Alin ang logic doon sa pangako? Alin ang logic? May logic ba sa pangako? every time na mga kampanya ka, sir, consider na po yan, kung ano mo binitawan mo na sugarcoat sa taong bayan, di ba hindi mo tatanggapin? Ganun din po yun. Kasi debate po to, sir. Okay, simple lang yan, no? Ginamit mo ang naratibo ninyong mga DDS. Ang naratibo ninyo, ang pangako. Panis na yan, dapat hindi mo ginamit sa debating ito dahil talagang tatanungin kita dyan. Ngayon, ginamit mo ang pangako. Kaya kita binalikan dyan, okay? So ngayon, alam kong hindi ka lalaban dyan dahil alam mo na, nagkamali ka, alam mo na isalita mo yung salita Tama. mo. Okay. Basta may nabanggit, sir. No, iba yung may salitang binanggit, binago mo ng naratibo eh. Huwag na tayo dyan.
laglag ka, alam mo na mali ka. Okay? Binabago mo pang naratibo, simple-simple lang eh. Pinapalalim mo pa, wala namang kailangan palalimin sa pangakong salita. Anong kailangan mong palalimin? Hindi na gusto mo kasi palabasin, sir, na sinabi mismo ni Pangulo, pangako ko, 20 pesos. Hindi. Maliwanag ha, na walang sinabi si PBBM na ganun. Kahit itong bobong didishits na to, umami na. Ayaw din pumalag. KO! Klarong-klaro na yan. Kaninong bunga nga lumabas yung sinabi, yung may pangako si PBBM na 20? Kanino? Sa akin o sa'yo? Siyempre, sa akin kasi binitawan niya eh. Binitawan niya. Binitawan niya yung pangako? Hindi. Ano hindi? Sabi mo, oo. Sir, binitawan ng salita, sir. Consider na yung sir na pag-asa ng mga tao. Considered. Binago na pala eh, no? Sinabi mo sa vlog mo na 10% lang yung pwedeng ilabas ng tawag dito? NFA po. NFA. Okay? Sige. Saan nakalagay na 10% lang yung pwede nilang ilabas o pwede nilang i-dispose? Pakibasa. Alam po, may reference ka niyan. May undersecretary. Okay, anong sabi? Hindi nga mandato ng NFA na magbinta ng bigas sa public, kaya ang ilabas nila 10% lang kasi hindi pa naman Saan nakalagay? Ang sabi mo sa vlog mo, klaro. 10% lang ang pwedeng ilabas ng NFA at ang 90% is buffer stock. Tama? Sige, pakilabas mo nga yung 10% lang ang pwedeng ilabas ng NFA. Dapat 10% lang ilabas ayon kay Deputy Iscaris. 10%? Anong nakalagay dyan? Yan kasi sa kaka-TikTok mo, anong nakikita mo sa TikTok? Halimbawa, may nakalagay sa video na 10% lang ang ilalabas ng NFA, ang nagpo-post din mga fake news. Doon ka naniniwala. 'Di ba? Doon ka sa mga maling website naniniwala, sa mga maling garbage creator naniniwala. Ay katanga. KO! Kasi hindi pa lin season. Okay. Yun po, dahil hindi pa lin season. So kung lin season na, 30%. Ilan? 30. Calamity. 30%. Calamity. Teka lang. Pero ang sinabi mo ron, hanggang doon lang ang pwedeng ilabas. Wala kang mga sinabing lin season, wala kang sinabi. Definite ka sa sinabi mo na 10% lang ang pwedeng ilabas, tama? Wala pang lin season. Makikipagdebate kasi, kain muna para magkalaman yung utak at ma-memorize kung ano yung mga ginawa mong video noon. Kasi itong taong ito, tatanungin ka patungkol sa mga ina-uploads mong video sa TikTok. KO! Ayan, dahil walang kain, bangag. Nagkalitsi-litsi yung utak. Wala akong sinabing lin season na gano'n. Sabi mo lang ay 10%. Opo. So pinanindigan mo 10%. Mukhang mali yung iyong pag-intindi. Okay? So, mali si Iscaris. Iscaris mismo nagsasabi, sir eh. So, pakibasa mo yung buong sinabi niya. Yung statement niya. Ang sinabi niya sa interview ng JME News ay... Ayan, sinulat pa talaga sa notebook, oh. Lupit. KO! May kudigo. KO! Buti ka pa nagsusulat. Kami hindi na. Tamad kami magsulat eh. Hindi pa naman din season, kaya dapat 10% lang ilabas ayon kay Deputy Iscaris. Yun po. So bakit mo sinasabing 10% lang? Pero sinabi mo dito sa vlog mo na 10% lang talaga ang pwedeng walang season, basta 10% lang ang pwedeng ilabas ng NFA. Bakit mo sinabi yun? Yung pala naman may exemption. Klaro naman pala. Ikaw na tanong, ito din sa sagot. Pasagutin mo ako. Sige. Kaya itong totoo yan, sir. Sa araw na yun, sir, nagtatrabaho ako, maraming mga loyalist ang bumabati ko sa vlog. Hindi nga ako lumimik. Tapos, sir, ang tanong dito. Kaya nga, binabati mo ako kasi naging interest ka sa vlog na pinalabas ko. Pero ang dokumento... Kasi misleading. Katulad ng 10% na yan, paano ko sinabing misleading? Alam mo ba na ang 10% na tinutukoy na inilabas ng NFA? Ito'y patungkol sa... explain mo muna sa kanya kung ano yung ibig sabihin ng misleading. Di rin niya naintindihan eh. Pag-dispose ng aging rice stock. You know what is the aging... Wait, can I ask you? You know what is the aging rice stock? Ay, wala po yung mga old stock po. Okay, old stock. Okay, na pinahihintulutan ang NFA na ibaba ang presyo ng 10% doon sa mandated price. Ibig sabihin, ibigay ko na lang yung reference sa'yo para ibigay ko na lang yung reference. Kasi misleading yung iyong vlog. Ang sinasabi, gusto mo ulitin natin yung vlog mong sinabi? Klaro yung sinabi mo ron. 10% lang ang pwedeng ilabas ng NFA. Klaro yun, ha? Oo, ako naman, sir. Bago mo husgahan misleading ang vlog ko, sir, pakitingin din yung vlog mo patungkol sa rice verification na marami. Wait muna. Dito muna tayo. Huwag ka muna lumipad dun sa isang topic. Darating naman kayo dyan eh. Pag nasusunog ka kasi gusto mo, doon na agad para hindi ka mapahiya. Damahin mo muna yung kahihiyan. Dahil bobo ka. KO! Sinasabi mo na 10%. Klaro ang sinabi mo ron 10% lang ang ilalabas. No? Pero mukha kasi yung 10%, sinabi mo link season, pero wala ka ron sinabing seasonal, yung 10%. Ang sinabi mo ron, kumbaga all year round, 10% lang. Diba? Ang pwedeng ilabas. Pag-intindi mo yun. Pero hindi yung sa pag-intindi. Kasi aking vlog yun, sir. Ako dapat magpapaliwas sa aking vlog yun. Okay, so yung sinasabi mo, seasonal.
Yung 10%. Seasonal. Depende sa panahon. Hindi naman seasonal. Seasonal ba yung season? Seasonal ba yung El Nino? Hindi naman eh. Meron naman mga tao na hindi masyadong mataas ang init. Hindi. Ayun, Hindi siya seasonal, pero depende sa panahon. Tama ba yung narinig ko? Ito tanong ko sa'yo, sir. Teka, sagutin mo lang muna yung tanong ko. Hindi siya seasonal, pero depende sa panahon. Panahon. Yung season, halimbawa yung season, opo. So, hindi siya seasonal, depende lang sa panahon. Ibigay ko to, hindi kasi sir, ibigay ko to yung, ikaw na mismo magpakinig dito sir, ibigay ko yung reference sa'yo. Ay, naku po. May reference ka. Hindi mo kayang i-explain. Ikaw yung sumulat yan eh. Dapat dyan marunong ka mag-explain. I-explain mo. May reference ka pero hindi kaya ng utak mong i-explain. Ano yun? KO! Sus, Ginoo. Buguag yun yung tawhana. Ay. KO! Oh, yan na lang. Sige. So, klaro ha. Hindi siya seasonal, pero depende sa panahon. Tama? Link season, ano yung season sir? No, sige. Ano yung link season? Season 1 sa Naruto, baka yun yung pagkaintindi niya. Season 2 sa Naruto Shippuden, KO! naisip niya, wala mang bigas dun sa, wala mang NFA dun sa Shippuden, Naruto. KO! Naguluhan ng bobo. Sige, tuloy. Ako nagtanong tapos ibalik mo. O sige, kumari na lang, hindi ko alam, para explain mo. Ang debate sir, ang tanong, hindi po sinasagot ng tanong. Alam mo po, yan kasi, yan ang hindi lang natin matanggap sir. Kasi sir, ako sir, hindi po ako nangusga ng ibang vlog. Pero pwede po, ito sir, tanong ko sa iyo sir. Ito ha, tanong ko sa iyo sir. Ilang araw ba dapat sir ang buffer ng NFA? Ito, ilang araw? Ito sabi niya, ang debate, hindi sinasagot yung tanong. Ngayon magtatanong siya dito. Natural, sasagot siya. O, sasagot siya. Sasagutin yung tanong mo. KO! Ay, naku, sumakit yung itlog ko dito. Ilang araw dapat? 30 days. Ha? 30 days. Sa? Ang buffer, stock. 30 days sa? Alin? 30 days. Of average consumption. Dalawa yan eh. Puros ba 30 days? Yes, 30 days. Ang average consumption, 15 and 30. O, sige, alin? Sabi mo 30. Oo, Sige. 30 days talaga. O, ilan? Kaya Kaya lang sa akin kung may iba pa. Okay, yung season. Ang tanong ko nga sa'yo, di ba? So, hindi seasonal pero depende sa panahon, ano? Yung season. Hindi ba yung lean season yung time na may shortage sa bigas lang? Ganun lang? Hindi, kaya nga sinabi ko depende sa panahon, depende sa sitwasyon. Depende, alimbawa, may shortage sa bigas. So, ilalabas yung init. Oo. May ilinyo, wala kami. Ang tanong ko, dahil sa RTL, makapaglabas pa ba sila ng bigas? Pinagbabawal ng batas. Saan? Dahil sa RTL, mas napaganda pa yun, sir. Paano? Sige nga, basahin mo nga sa akin yung batas na sabi, pwede pa sila maglabas. Dahil ang alam ko sa RTL, pinagbabawal na silang maglabas. Yan ang mali sa'yo, sir. Binabasa ko na sa'yo kanina, hindi mo tatanggapin. Mali naman yung interpretation. Sige nga, basahin mo nga ulit. Bakit mali? Galing to sa isis, mali bang research ko? Grabe. Mali talaga. Basahin mo ulit. Ibasa mo ulit. Isisend ko na lang, sir. Hindi niya kayang basahin, hindi niya kayang explain. Isisend na lang daw. May debate bang ganun? Eto tanong ko sa iyo may debate bang magtatanong ka sa akin ngayon? Or may banat ka sa akin ngayon? 'Di ba? Tapos, nung sasagutin ko na yung banat mo, hindi ko kayang sagutin. Yung papel ko, yung reference ko, ibibigay ko na lang sa'yo. May ganun ba? KO! Tandaan mo, bobo ka. Tandaan mo, bobo ka. Debate yan. Ha? Debate yan. Bakit magpapasa ka ng reference? KO! Sus. Layo. Pinabawal na nga ng RTL, pinabawal ng RTL. Sino ba itong debate nito? Kamukha ni Basti, KO! Kamukha ni Basti. Kalok alike ni Basti. KO! Ay, ang lupit. Kaya naman pala, floating. KO! Ang bibenta ng bigas ng NFA sa public, alam mo bakit? Kung pwede pa yan, sana may NFA rights pa rin tayo sa market. Ang tanong ko, bakit wala na? Ito sir, tanong ko na lang sir, kasi pinanindigan mo pinapabawal na. Hindi. Sige, tanong. Sige, ano yun? Pinanindigan mo na hindi na pwede magbenta ang NFA dahil sa RTL sir. Ito na lang pinakasimple sir, kasi RTL naman yung tax. Pwede yung i-claim mo yun kay Pangako kay Bongbong Marcos, at pwede mo din i-claim to. Ito na lang tanong sir, huling tanong. Payag ba na talo ako na meron ka mababasa na pinagbabawalan talaga magtinda sa loob ng batas ha? Sa loob ng batas sir. Sa loob ng RTL. Sige, basahin mo. Kung may loob ng batas, may labas ng batas, ganoon. Sige, pagbigyan natin. Sige.
Payag ka ba na i-research natin ang RTLO ngayon? Uy, wag kayo. Kalook-alike ni Basti yan. KO. Kaya sobrang talino eh. Ah. Ang papatayin ko sa'yo. Papatayin ko sa'yo. Maganda basa ko na yan. Na hindi nagpapawal. Okay. The enactment of the rights clarification law replace the quantitative restrictions Tagalogin mo ha kasi hindi makaintindihan. Translate mo yan mamaya. KO. on rice importation with a tariff system that aims to lower the prices of rice and improve farm productivity, benefiting both end user. Wait. Okay? Kasi sir, bakit ito pala yung sir, yung pinagbabawal ng NFA na magbinta sir, yun lang sir, kasi rice verification topic natin. Masagot mo yan sir. Yes. Ito na nga, sinabi na nga ni Chu eh. Di ba? Hindi, yung sa loob talaga ng batas, hindi sa O sige, wait lang. Pero sila, hindi tayo nag-away sir, mahal pa rin kita sir. Yes. Pero ipupos mo pa rin yung banggit mo 20 pesos per kilo ha, baka magalit ka. Alin? Sure, hindi. Yung ang pinag-uusapan natin ay yung pangako. Wala sir, wala. No, meron. Paano mawawala? Sinabi na nga ni Chu. Paano mawawala? Sa loob ng batas mismo sir, Yes, pinagbabawal. sa loob na ng batas. Sa loob na ng batas. Okay. Sige lang, hanapin natin. Hindi yung bawal mag-import, bawal magbinta. Yes, bawal magbenta. Kasi yung argumento ko sir, pwede silang magbinta. Sa iyo, bawal magbinta. Yes, bawal talaga magbenta. Habang sinesearch mo, inom muna ng tubig. Sige, inom ko muna tubig. Okay. Nagbagaan na sir sa'yo eh. Kinabahan. Nagtubig muna. Forward natin kaunti. Verse 12, 0778. Wait. Hindi. Ang Republic Act po ng Tariff Verification is 11203. Okay, enacted nga ito eh. Hindi. Ito, wait, pakinggan mo ha. Ito ay, Hindi ko tatanggapin yan. Sorry sir, sorry sir. Hindi ko tatanggapin yan sir. Kasi sir, babasahin ko. RTLO ito. Enacted ko ng RTLO. Ang pinasa na batas, hindi yung inamindahan. Hindi po sir. Huwag po ganun sir. Huwag po ganun. Teka lang. Inamendahan dahil galing sa batas. Kaya nga inamend dahil nandun sa batas. Okay, batahin muna natin. Intindihin mo muna. Nag-abot tayo ng debate sir kasi sabi mo misleading yung informasyon ko. Kaya yung focus Yes. ko. So ako ang may karapatan kung ano ang specific na article ang dapat natin pagdibatihan. Yes. So doon tayo sa article 11203, Republic Act 11203. Amended, hindi po amended. Basta may mapapasa kasi na bawal magtinda sir. O sige, batahin natin ha. Sige. Bawal magtinda ha, hindi bawal mag-import. While it seeks to restore some of the NFA's functions removed under the original RTL, it also imposes specific restriction conditions such as regulated power use, direct import restrictions, direct import restrictions, and market intervention conditions. Okay? Kung ano mapapasa sir na bawal magtinda dyan? RTLO? Meron, teka lang, kaya hanapin natin. O sige, basahin mo sa akin ng RTL 11. O sige, ako magtatanong sa'yo. Hindi. No? Hindi. Basahin mo sa akin yung pwedeng magbenta pa rin. Babalik ko sa'yo. Basahin ko para ano. Pero sir, hindi mo Okay, sa market ha. Okay sir. Series number 02-2019. Fox Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ito sir. Page 7. The NFA's buffer stock is primarily for emergency distribution in support of disaster relief program. Period. If, however, there are no calamities, kung wala kung calamities pa, the NFA can regularly replenish the inventory and sell to avoid spoilage. Sell. Ano ulit? Pakibasa mo ulit ulit. Replenish the inventory and sell to avoid spoilage. Sell. Okay. Replenish? Wait. Replenish? Can you explain what is replenish? So, sila ang pinagsasabi. Replenish. Saan mo kinuha mismo mo? Replenish, pagpalit ng bagong mga stocks. Sino magpapalit ng stock? NFA. Ano? NFA mismo. Sino magpapalit sa stock ng buffer? Sila man naka-in-charge dyan. NFA. Basahin mo nga ulit. Hindi mo makasagot. Mukhang mali ang iyong mali ang repression mo. Mali ang repression mo. Hindi. Ang nagbebenta dyan. Ang nagbebenta dyan, basahin mo ha. Huwag ka na kasing pumalag. Nakasulat sa papel niya eh. May kodigo. KO. Basahin mo ulit sa simula. Ang nagbebenta dyan, ang binibigyan ng right. Kaya ako naman ito pinlay dito sa akin channel mga pre. Para makita natin sino nga ba yung bobo. Mga DD shits or mga sumusuporta kay PBBM. Halatang halata na eh. Palok-alike pa ni Basti. KO. NFA. So bakit NFA ang magre-replenish? Kasi sila yung may hold sa buffer stock. Sila yung may control. Sila din ang may karapatan na mag-dispose. Paki-explain mo nga ang word na replenish. Yung replenish is magkano sila magpalit ng mga bagong inventory kasi hindi nagagamit at iwas bulok ang bigas. Kaya ibibinta sa market na murang halaga. Pero sino? Nakasaan sila? Basahin mo nga ulit. Nag-ubos na busi sa sila? Mukhang mali lang yung comprehension. Serious number. Di ba ka mag-laptop dyan? Ikaw si laptop. No, ang pinag-usapan natin, hanap ko lang yung sinasabi mong pinagbawal. Dahil nakalimutan ko lang, dahil pinagbawal talaga. Sir, ito sila. Series number 02-2019. Fox Rice Competitiveness Enhancement Fund. Enhancement, sir. Page 7. Page 7 ito sila. The NFA's buffer stock is primarily for emergency distribution in support of disaster relief programs.
If, however, there are no calamities, the NFA can regularly Wala bang replenish upuan dyan? Puro kama? the inventory and sell to avoid spoilage. Bingo! Okay. No, mali ang interpretation mo. Kanino sila magbebenta ang NFA? Ang sinasabi dyan, ang NFA pwedeng magbenta ang tanong kanino. Pwede ba mag-express para ano ko, masend ko sa'yo yung, para ma-search mo ha? Hindi, andyan naman yan. Ang tanong ko, saan nakalagay dyan na pwede sa public? Kasi kung pwedeng magbenta, bakit ang tanong ko wala sa public? Kasi NFA. ginagamit pa yung buffer. Ginagamit pa yung buffer. Hindi ko sinabi dito sa regular sila magtinda, basta may karapatan sila magtinda. Hindi sila binawalan na magtinda. Kaya sabi ko Bawal sila magtinda. Klaruhin mo yung compression ha. Ang sinasabi dyan na pwede silang magtinda, ang magre-replenish, okay, ay pwede lang ibenta sa mga traders para hindi mapulok ang kanilang mga... Hindi natin pwede dagdagan, hindi natin pwede Na, dagdagan. mali ang iyong comprehension, boy. Mali. Mali ang iyong comprehension. Ano ka doon? Wala na sir. Mali ang iyong comprehension. Mali ang iyong comprehension. Ang tanong ko kung yan ay tama yung sinasabi mo o bakit wala ngayong NFA right sa market? Simple na sagot. Simple lang sir. Simple na tanong Oh, sir. sige, ano? Meron pa sapat Pero, na stock. Meron sapat Ano na magiging sapat? Kung may sapat tayong stock, bakit tayo nag-import? Sir, O ano? meron sapat na bigas kaya hindi pa nila pinalabas. Bakit tayo nag-import kung may sapat talaga tayo na Oh. Ang answer sila sa tanong mo, kaya nga meron tayong sapat na stock kasi meron tayong sapat na import. Ha? Kaya meron tayong sapat kasi nag-import tayo. Kung hindi tayo nag-import, wala tayong stock. So, ibig sabihin, Buang na. magbebenta ang NFA. Hindi, Sa market. wala pa silang, hindi pa oras na magbigay ng bigas ng NFA sa market. Dahil binabawalan sila na Yan, magbenta sir. sa Kitaan mo ako market. sila, magpapawa sila magtinda sir sa mismo sa Republic Act 11203 Oo. na hindi na dapat magbinta. Pag hindi mo Ito na magbinta, bukas na lang. Ito na lang, logic na lang itong sinabi ni Chu. Logic na lang itong sinabi ni Chu. Si Chu ang Department of Agriculture. Tatanggapin Okay. ka sir. Okay, sige, ito. Challenge ko sa'yo. Sige. Pag may post ako ngayon, i-research ko kasi nakaligtaan ko lang no? Kasi mahaba itong law na ito. I-cite ko. Paano kung may paipakita ko sa na nakalagay doon na binabawalan sila? So, ano ang deal natin? Hindi nagbabawalan magtindahan, hindi pinagbabawalan mag-import. Okay, tapos i-post mo na pwede sila magtinda. Para yung taong bayan, yung supporters mo. Sige, maganda yan. Pero ang sinasabi kong logic sa'yo, kung talagang tunay, bakit wala sa NFA? Sige, maganda yan. Ipo-post ko yan. Okay, thank you sir, thank you. Okay, so okay na tayo. So, yun lang, hindi natin pahabain pa kasi mahaba-haba po itong debate nila, ano. Basta, ang atin dito, napatunayan natin na medyo, ayoko naman sa mamersonal, pero yun talaga yung nakikita ko, no. Medyo mahina po yung depensa nitong mga DDS na to. Kasi, nasa side sila ng mali eh. 'Di ba? So, alam nyo, kahit anong depensa nyo, kahit ang tae na yan mabaho yan pasintabi po sa mga kumakain. Kahit pabanguhin mo yan, mananatili pa rin mabaho yan. 'Di ba? At nakakasuka. Yun. So, ayun lang po muna yung ating video ngayon mga pre. Abangan nyo po mamaya yung kasunod nating video. Ayan kita-kits po tayo mamaya. At meron po tayong dito mga pre. Meron po tayong Facebook page. Ayan ito po. Ayan, Ballpoint Man 2.0. Huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Ayan syempre meron din po tayong TikTok. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating munting YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan syempre like na rin ang video na to at pakishare na rin mga pre. So ayan mga pre, hanggang dito na lang yung ating video ngayon. Ingat, kita-kits po ulit mamaya and bye-bye.